Hello mga kawaka-waka and welcome sa ating vlog. Sorry, may eksenang langaw. So anong ganap? Actually, I'm a bit sad. This past few days, hindi rin ako makapag-isip ng masyado. Oo. Totally as a whole. Bilang isang tao dito sa Africa. So definitely, I was a bit takot. Oo, takot ako. Takot ako, sa totoo lang. Kasi una, hindi ko alam kung anong reason nila, bakit sila ganun. Do filming, naintindihan ko naman yan. Naintindihan ko yun. Kaso may isa pa kasing lalaki talaga na matanda na iba yung tingin niya talaga sa akin. From time to time na nagbumotor siya dyan sa harap ng bahay, iba talagang titig niya. As in. So, siguro masasabi ko na pipiliin ko yung mga batang pwedeng mag-join sa aking vlog. Pero alam niyo kung tutuusin, sabi ko sa sarili ko na huwag ko na lang ituloy yung mga bata na i-vlog. Definitely. Pero sige, tignan lang natin kung sino lang yung may gusto. Kahit dalawa, tatlo, ganyan. Diba? Si Mohammed kasi for me, okay yan. Oo, okay yung nanay niya. Lagi kaming nagka-hi, hello, gano'n. As in, dyan lang kapitbahay namin. Sa Abdul din kasi distributor naman namin yung nanay niya. Si Yusuf din distributor. Ang kay Bilal hindi. Ang kay Usman hindi. So, ito na yung napansin ko. Diba sabi ko dalawa yung medyo hindi ko maintindihan. Na parang galit sa akin. Yung una is yung nagvi-video nga ako. Yun yung nanita sa akin. Yung pangalawa yung matanda. So, yung matanda, yung bahay nila, doon pa. Siguro mga 50 meters away sa bahay nila Usman. Ganun. So, napansin ko, lately ako kasi paminsan-minsan na lang bumababa. O wala akong dalang camera dyan. Tapos, konti na lang din yung mga bata dyan. Yung sila Yusuf lang din, Mohammed, sila Abdul, sila lang yung mga nakakausap ko. And then yung kapatid na Abdul, ganun. Linilesen ko kasi yung time ko na pumunta sa baba. Minsan sumisilip ako dyan sa may pero hindi ako bumababa. Kasi minsan sabi nung staff namin na nag-i-stay sa baba na, "Uy, andito yung mga mo, mga bata," sabi niya. Pwede mo naman silang kausapin, wag lang mag-video, ganun. Pero ayoko nga. Gusto ko kasi medyo muna, medyo mapalamig yung situation. So, si Usman hindi na nagpupunta ng bahay. Oo, isa yan yung pagbabagong napansin ko. Hindi na siya pumupunta sa bahay. Tinanong ko si Muhammad, bakit hindi? Sabi ni Muhammad na papaluin siya ng tatay niya at pinagbawalan siya na pumunta rito. So, nalungkot naman ako doon, di ba? Do minsan, may time na kunyari, bababa ako, tapos magstay ako sa may pintuan. Minsan, chinecheck ko yung bahay nila, ganun. Minsan, andun siya, paglalabas siya, magwe-wave lang siya. Ganun lang siya. So, nagwe-wave din ako. Oo. So, after niya mag-wave, ako wave lang ako ng wave. Naantay ko lang siyang pumasok sa bahay nila. So, pag pumasok siya sa bahay nila, okay na, lalabas, papasok na ulit. Pupunta naman ako sa taas. So, yun yung unang napansin ko, si Usman, hindi na siya nagpapapunta rito. And last time, nagpabili ako kay Mohammed ng manok doon kila Usman. Ang sabi,
ubos na daw. Tapos, nung nakaraan, pabili na naman ako, ubos na daw. So, doon kami sa boutique, sa tindahan, bumibili ng manok. So, hindi ko naman alam kung talagang ubos or something. So, yun yung napansin ko. So, totally si Usman, hindi na yan siya nagpupunta rito. Dati-rati talaga yan. Ano yan, nagpupunta yan, linggo ng umaga, ganun. Alas 10 pa lang, ganun. Andyan na yan sa baba. Kinakausap niya yung guard, ganun. Tapos pag magpapapump ako ng tubig sa baba, sabihin ng guard, at ito si Usman kanina nag-aantay. Ganun. Mamaya pa kami magpapakain. Ganun naman ako. So, minsan pag working hours naman, working days, kasi ang out namin alas 6. So, minsan may mga araw na alas 5 pa lang, pumupunta yan siya sa guard, nakikipag-usap, ganun, or nag-aantay, ando lang siya sa gilid. Tapos minsan pag mataon ako nabababa, ganun, tapos mag-i-smell yan. Oh, Usman, nandito ka pala. Mr. Mervin, ganun siya. So, nag-aantay. Sabi ko, mamaya-maya pa, alas 6 pa. Alas 6 pa tayo magpapalaro, ganun. So, yun. Hindi ko rin alam kung makakapag-usap pa kami ni Usman, pero totally parang nababantayan siya. Oo, kasi minsan yung mga kapatid niya ring mga babae, lumalabas-labas ng bahay nila, parang chine-check siya, ganun. Ang pinakaano ko talaga dito is si Mohammed. Very lagi siya sa harap. Si Yusuf din. And then si Abdul. Oo, kasi kilala ko yung mga mama nila yan. Mga customer namin. So, yun lang muna guys ang maishashare ko sa inyo. Oo. So, alam ko naman na yung mga komento ninyo is kapit lang. May iba nga dyan, natatouch talaga ako sa mga comment nyo na, alam mo yun, kabago-bago mo pa lang, tapos ganyan na yung nangyayari. Alam nyo guys, hindi ko talaga kayo masyadong rene-replyan kasi hindi ko rin talaga alam kung ano i-reply ko sa inyo. Kasi nga, iniisip ko, saan ba ako nagkamali or ano ba yung nagawa kong mali? Ganun, kung tutuusin. Wala naman akong ginawang masama. Diba? So, minsan, naliliwanagan din ako sa mga comment nyo na hindi lahat ng pag-iisip ng tao, ganun, hindi lahat pasaya. So, nagde-deep thinking talaga ako kung itutuloy pa ba natin tong vlog o ano. Pero, tingnan lang natin. May mga nagsasuggest kasi nakausapin na ang nanay, ganito, ganyan. Alam nyo guys, iba kasi ang Africa pagdating sa mga ganyan. Una sa lahat hindi pa kumikita masyado ang YouTube ko. Guys, ang views ko 300 lang, ganun. Pinapakita ko naman ang sahod ko sa inyo. Magkano pa lang ba ang sahod? $25. Pag di ka mag-upload, babawasan pa yan. So, paano pag humingi sila ng pera? Diba? Iba kasi sila dito guys. Ang alam siguro nila, ang dami-dami kong pera, ganun. Hindi ko kasi siya pwedeng maano. Okay na siguro yung napapakain ko sila. Okay na siguro yung idea na alam nila na pinapakain ko sila. Hindi ko naman sila ginugutom. Hindi ko naman sila sinasaktan. Tinuturuan ko naman sila. Yung ganun. Ayoko kasi dumating sa point na magkasulatan, tapos ito ang babayaran mo. Yung mga ganong bagay. Oo. So, okay na yung alam nila na sinasama ko sila sa filming, sa video. Wala naman ako na ipangakong ibibigay ko sa kanila. Wala. I'm very open naman sa kanila. Sabi ko, basta gawin nyo lang yung best ninyo dyan sa vlog. Ipakita nyong masaya kayo. Ipakita nyong matulungin kayo. Kasi hindi natin alam. There will be time siguro. May mabuting tao na magbigay sa inyo. Ganun ako sa kanila. Yun.
Nakakasakit lang ng damdamin minsan talaga yung mga taong hindi naman nila naiisip yung mga bagay-bagay na ginagawa nila sa akin. Alam mo yun? Nag-jogging pala ako kanina. Ayoko talagang dumaan dun sa part nila Usman. Mabigat yung dibdib ko dun. Mabigat yung pakiramdam ko dun. Ayoko talaga. Kasi yun yung part na ninakawan ako ng cellphone eh. At yun din yung part na andun yung matanda. Ayoko talaga. So, nakasalubong ko si Yusuf. Sabi niya samahan niya ako. Ganun sabi ko, hindi, wag na. Sabi ko, kasi yung mama mo baka magalit. Sabi ko, wag na lang. Tapos may sumita sa kanyang lalaki na matanda. Huwag ka nang sumama sa kanya kasi nga yung mama mo, parang ganun yung sinabi. So, hindi na sumama si Yusuf. So, pagdating ko kanina, nasabi nung staff namin na, Marvin, pag lalabas ka, kung pwede kang samahan ng bata, pwede naman, sabi niya. Kasi, parang may mga tao dito na ayaw ka nila, sabi ng mga bata. Parang ganun. So, ha? Ano ba yan? Parang, grabe naman sila. Diyos ko. Oo, so, sabi ko naman, kung malapit lang, why not? Pero hanggat maaari, ayoko kasing ma-involved na naman. Sabi ko nang ganun. Diyan lang naman ako nag-jogging. Sabi ko, wala akong dala. Ganun. Kasi nga, gusto ko mag-jogging, gusto ko mag-exercise kasi gusto ko mawala sa isip ko yung mga ganyang bagay ba. Alam mo yun. Peace of mind. So, yun muna guys ang aking update. So, kausapin ko sila bukas kung gusto ba nila magmukbang kami or magkain kami sa Saturday. Oo. So, antayin lang natin kung anong ganap. So, for now, please continue praying for me and the safety of myself. Kasi guys, as much as possible, ayoko talaga yung ganitong nangyayari. Oo. Affected ako ha, sa totoo lang. Affected ako. I'm very, very affected. So, salamat and always stay safe. Always be safe. Bye-bye po.